Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at tulog sa kanyang maringal na trono. Sa panahon iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagpupukod-pukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halika kayo, mga pinagpala ng ating Ama. Pumasok na kayo at matirahan sa kaharian inihanda para sa inyo. Mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang kaisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilampo at inyong pinagtapat." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan mo natin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ko ito sa pinakababa sa mga kapatid ko ito ay sa akin ninyo ginawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po ng kapistahan ni San Roque sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At siyempre po, isang malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Bigyan sa kapatid po. So po itong pribilehyo para sa akin na makapagbigay ng pumiliya sa kapistahan po ng ating litpagkasi na San Roque. Sa akin po pagninilay kagabi, sabi ko po, life is all about choices. Na tayo po ay laging may pagpipilian. At ito po ay isa sa mga kagandahan ng buhay. Marahil po, ito rin nasa isip ni San Roque that time. Meron po siyang choice. Gumawa po siya ng desisyon dahil alam po niya na meron po siyang pagpipilian. Nung siya po ay namumuligan, nung mamatay na kanyang pinag, at ang batang gulang, nag-desisyon siya na siya pumunta doon sa Pransya. Hanapin ang mga may sakit, hanapin ang mga naapektuhan ng pandemya, at sila ay tulungan. Kaya po sa aking simula, sabi ko, life is all about choices na binili ni San Roque para sa kanyang buhay at sa kanyang pagtugon sa paanyaya ng ating Panginoon na tumulong sa kapwa. Tayo po din, we have many choices. Umaga lang po pag-isip natin sa pagpili ng pagkain ating kakainin, sa pananamit na ating susuot, o sa lifestyle na ating susundan. Lagi pong may better option. Hindi po ba? Ganito pong sinasabi sa atin ng Diyos sa mga pagbasa ngayon. Ganito po inilalarawan ni Jesus ang huling pag-uupo o final judgment sa wagas ng panahon. Payak, simple, madaling makuhaan ng naman. Sabi po niya, ang mga tupa o masunurin sa Diyos ay ilalagay sa kanan, at ang mga kambing na mamatigas sa ulo ay ilalagay sa kaliwa. Pinasimple lamang po niya yung liwanay, ngunit simple man ito po ay napaka-makapangyarihan upang hindi malito
ng kanyang mga alagad at tayo pong nakikinig ng kanyang salita upang maiwasan din po yung kung ano-ano interpretasyon. Very straight to the point, sabi nga si Andres. Sa pagdating po ng wakas ng panahon, at ito po ay mangyayari, naman po hindi po muna ngayon. Tayo po ay sasalang sa isang paglilitis sa korte. Pero hindi po gaya ng ating napapanood sa telebisyon o sa movie. Wala pong argumento o depensa mula sa isang abogado kapag tayo po ay lilitis na. Sinasabi ko ng Panginoon na masama at mabuti ay pag-iwalayin. Yun lamang po. Kaya wala na tayong choice na mamili sa huling paghukom. Naku, sana naman. Pero huwag po tayong malungkot. No? Pwede po tayong mangamba, pero huwag masyadong malungkot. Kasi po, buti ka lamang. Dito pa lamang sa lupa, binibigyan na po tayo ng Panginoon ng better choices. Na maging masunurin po pa sa Diyos, o kaya naman, yung isang choice na ayaw ng Panginoon para sa ating lahat, na maging lupa at maging masuwayin sa Kanya. At sa pagpili po natin alinman sa dalawa, lagi pong may katumbas na halaga. Pero sa araw mo ng pagharap natin sa Panginoon, wala na tayong choice o pagpipilian, sabi ko nga. Ang Diyos lamang ang nagsasabi, gawin mo ba o tumakbo? Kaya naman sinasabi sa ating Panginoon na anuman ang ating gawin sa ating kapwa, ito ay may katumbas na pagpapahalaga sa Kanya. Mula po sa pagbasa at mula sa karanasan ni San Roque, ating mga tungayan na sinabi ng ating Panginoon na kapag binaraw ninyo ang mga bilanggo, pag pinakain ninyo ang mga tuka, o kaya naman kapag hinamang ninyo ang inyong kapwa, parang ako na rin yung inyong inalusa. Parang ako na rin yung inyong minahal at pinakain o inaruga. Dahil yun po yung expression actually o reflection ng imahe ng Panginoon na sa atin po mamamalas ng lahat. Sabi nga po ni San Agustin ng Hippo, si Augustine, hindi kailangan ng Diyos ang ating salapi, ngunit kailangan ito ng mahihirap. Ibigay ito sa mga mahihirap at ang Diyos ang tatanggap bilang isang handog. Napakaganda po ng mensahe ni San Agustin at ito po isang mensahe din para sa ating lahat. Kaya naman sa pagharap natin sa Panginoon, pagdating ng panahon, hindi na po tayo tatanungin ng ating Diyos. Tayo ba ay mayaman? O tayo ba ay may pinag-aralan? Hindi aalamin ng Diyos kung ilang misa ang inyong dinagukan o kung gaano kadalas kayo nagdarasal sa isang araw. Ang mahalaga lamang sa Diyos ay ang pag-ibig na ating pinakita at pinadama sa ating kapwa. At ito ang pinapakitang halimbawa ni San Roque na ating patron para sa ating lahat. Alam niyo po, habang po ay nagre-research about po sa buhay ni San Roque, sabi ko po, paano kaya mai-describe ang buhay ni San Roque na very relevant sa panahon ngayon? Pero aking po nabasa na sa edad pong 20 pa lamang, siya po ay maulila sa kanyang ina. Kinuha mo niya yung oportunidad na yun. Dito gamitin po pang siya po ay magkaroon ng diversyon sa kanyang pamilya. Ngunit, naramdaman po niya sa kanyang puso dahil sa influensya ng kanyang ina, yung tumulong sa mga mahihirap, and most especially, tumulong sa mga may sakit. Kaya naman ito sa San Roque, hindi na nagdalawang isip na pumunta doon sa branch kung saan naganap ang pandemya ang mga sakit. Kanya po
Ginamit ang kanyang yaman at kakayuhan. Siyempre, garasya ng Diyos upang matulungan po yung mga may sakit. Very prominent po yung marka sa kanyang dibdib na hugis cross o krus. Kaya po later on, nung siya po ay mamatay, na-identify na siya pala ay nabibilang sa isang mayamang angkan. Mula po sa pagiging simpleng tao na lahat ng mga tao, na siya pala ay isang anak ng isang gobernador, isang noble. Kaya po sa kanyang pagmisyon, ginamit po niya yung inspirasyon ito ng ating Panginoon, marahil mula sa Ebanghelyo, mula sa kanyang natutunan, na napakahalaga ng pagtulong sa mga may hirap at mga may sakit. Dahil daan po ito upang masabi na siya ay isang tupa, isang anak ng Diyos na nagnanais makasunod sa hakbang ng ating Panginoon. Back in France, dahil nung panahon yun, mayroong civil war, iniwanan ni San Roque ang kanyang tahanan at nag-desisyon siyang tumulong sa may hirap at may sakit. Pero along the way, nagkaroon po ng himala. At ito po ay alam na natin. Siya po ay mahawa ng sakit, ayaw po niyang makaabala. Kaya siya pumunta sa isang lugar kung saan upang hindi na siya makaabala ng iba pa. Pero ang Diyos ay naawa sa kaniya. Kaya sa pamamagitan ng isang aso na ayon sa kwento ay pag-aari din ng isang mayamang tao. Kaya naman yung tinapay na dinadala sa kaniya araw-araw ay hindi po tira-tira lamang. Kinuha ng aso ito yung tinapay na iyon, dinala sa Roque at later on na-discover ng kanyang owner dahil nagtataka ito. Bakit ba araw-araw umaalis yung kanyang aso at pumupunta kung saan? Sinundan niya at nalamang dinadala pala ito kay San Roque. And from there, gumaling ito sa San Roque at nagpatuloy sa kanyang misyon. Hanggang siya po ay mapagkamalaki sa Espiya, mabilang po at mamatay sa bilangguan. Ngunit, pagkaman siya po ay nabilanggo, hindi pa rin siya natapos sa kanyang pagnanais na sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Inausap niya mga kapwa bilanggo, in-inspire, may buhay ang loob, pinagaling din ang kanilang karamdaman, hanggang siya po ay uwian ng buhay. Kaya naman, ito po yung legacy, inspirasyon na iniwanan ni San Roque hanggang ngayon sa atin. Inspirasyon na tayo po, makita natin every time ang kanyang imahe na magpaalala sa atin na tayo ay laging maging tupa, mag-amoy tupa, maging masunurin sa Diyos dahil ang mabubuting bagay na ginawa ni San Roque ay pagmumulan po sa ating mata na may nakalaang katimpala sa paggawa po natin ng mabuti sa ating kapwa. At mayroon din nakalaang magpuska sa paglayo natin sa Diyos. Kaya naman pasalamat po tayo sa San Roque. Amen? Ang hina naman po ng amen. Amen? Salamat po tayo sa San Roque dahil binigyan po niya tayo ng inspirasyon. Tuwing makikita po natin ng kanyang imahe, maalala po natin, oo nga naman, tayo ay dapat lagi maging masunurin sa ating Panginoon. O San Roque, ipanalangin mo